Hello mga kamarites, for today's video, ako po ay nagmamadaling gumawa ng tinapay ng aking alaga. Ang buong akala ko kasi ay lahat kami pupunta sa kabilang bahay kina Lola kasi yung dalawang alaga ko ay nandoon na kanina pang maagang maaga. At ayun, dahil tinamad ang panganay ay kami lang dalawang naiwan dito sa bahay. Solid na nila sinabi sa akin ang gusto niya maging putol, kung baga gusto niyang kainin kasi nagpapasting siya. Kaming dalawa ay nagpapasting. So umalis yung tatay at nanay niya at yung pinakabunso. So kami lang ang naiwan sa bahay. So dahil madalian lang to, lahat ko na siya in-slice yung tinapay para ilagay sa freezer para hindi siya masira or ano bang amagin, ganun ba yun? Okay, ganun nga, hindi ko alam paano ba to. Pero Tagalog naman yung amagin, diba? Alam nyo na. So ayun na nga, ilalagay ko na siya sa freezer para hindi masira. Pasensya na kayo sa aking boses kasi medyo nag-iba-iba kasi minsan nai-stop ko yung pagbo-voice over ko dahil sa inuubo-ubo pa ako paunti-unti, bumabalik siya, nawawala yung aking ubo. So ito na nga pala yung request ng aking alaga, garlic bread daw. So sayang nga lang kasi wala akong butter, kaya medyo nasunog siya kasi ang nailagay ko ay olive oil. Kaya ito na, start na ako kasi madalian talaga to, magto 2 minutes lang or kaya more than 2 minutes ay mag-aadan na, kung baga kainan na. Kaya pabilisan na ang gawa ko nito sa oras na yan at nakaalis na rin yung aking mga amo at saka yung pinakabunso. Ayun, yung olive oil lang na ilagay ko, imbes na tawag nito butter ang ilagay para mas lalong sumarap. Pero no choice dahil ito yung request niya. Ayaw ko na ng maraming salita at ayaw ko na ng maraming sinasabi. Ito na, hindi na ako magtatanong. At dahil okay na yung ginisa kong garlic, medyo pwede na yan at naisipan kong lagyan ng dry oregano para bumango naman siya, di ba? Para mangamoy at mas dagdag lasa pa, kung baga mas lalong sasarap pa siya. At ayun, sinimulan ko na i-brush. Ginawaan ko pala siya ng limang slice ng bread, pero sa akin yung isa, hindi ko ibibigay lahat kasi yun ang gusto ng nanay na 4 lang or 3 ang igawa ako sa kanya. Gawin kong tinapay niya kasi meron naman silang in-order na noodles. At ayan na nga, medyo kakaiba, nasunog siya sa pero sa likod naman ay hindi. Kaya siyempre i-serve ko muna siya mga kamarites para makakain din. Hello mga kamarites, for today's video, wala lang, matagal-tagal na tong video na to sa aking cellphone, siguro 5 days bago mag-Ramadan. At ngayon ko lang siya na-edit dahil sa sumama yung pakiramdam ko at ayun, hindi pa masyado okay yung sa lalamunan ko, inuubo-ubo pa ako paunti-unti. Nahihirapan kasi ako mag-voice over sa ubo ko, pero okay naman na ako ngayon. Ubo lang talaga ang hindi okay. Kaya na-miss ko mag-voice over at saka mag-post
Kaya sinikap ko na lang na mai-edit na 'to ngayon para naman mai-post ko na at ma-delete ko na rin dito sa aking cellphone kasi baka ma-full storage na tayo. Joke lang, charot lang. At ito yung araw na gumagawa ako ng mga pagkain or sambusa at kung ano-ano yung kailangan sa Ramadan. Kunti lang naman 'to kasi ang amo ko hindi masyadong nag-i-stock sa freezer, lalo na 'pag maraming laman yung freezer namin. Ang ginawa lang nito ay mga pang 15 days lang na kainan, gano'n. Kaya hindi naman sila lagi kumakain dito sa bahay kasi minsan kasi doon kami kina lola kumakain. At ito naman yung ginawa niyang mashed potato. Ako ang nagluto nun, siya ang naglagay ng mga cheese sa loob kaya bilog-bilog yan, gano'n yun. Kuba ang tawag nila dito yan. Iba-iba yung klase ng kuba kasi meron ding kuba na para silang parang oblong ba yun? Hindi ganyan kabilog. Kaya gano'n. Hindi ko alam kasi hindi naman ako sanay gumawa ng mga ganito, ganyan. Sambusa, oo, sanay na sanay ako niyan. At saka yung parang, kung baga sa atin ay lumpiang Shanghai. Ayun, kay mahilig doon ang aking amo. Ay, naku, nandito na naman yung mga alaga ko sa kusina. Pasensya na kayo mga kamarites, maingay. Thank you for watching.